shake, shake. Okay. Saglit. Ako'y nahulas na. Saglit. Janet? Sobrang Janet. Janet. Yung Hi. Janet na naka-red. Boss. Yan. Hello, everyone. So, welcome to Titos and Titas Academy. Welcome to our YouTube channel. So, my name is Pebbles. This is Aaron. I'm Chai. And I'm Richard. Okay, so kung napanood niyo po yung ating unang video, so yung topic natin was ano ba yung gagawin kung sakaling hindi ka nakabayad within the 30 days grace period. Okay, so ngayon naman po, ang pag-uusapan natin, ano naman yung inyong gagawin kung sakaling nag-lapse ang iyong policy? Right? So, Richard, so ano ba yung dapat gawin ng ating mga viewers or ating mga policy holders kung nag-lapse na nga ang kanilang policies? Okay, dapat unahin nilang gawin is to contact yung kanilang servicing agent. Now, dalawa po yung option ni client. Yan. Number one, tinatawag nating redate, and number two, update. So, para malaman natin ninyo kung ano ba ibig sabihin ng redate, Aaron. Yes, yung redating naman is basically i-restore lang natin yung ating policy. Yung lapse policy natin by paying yung current premium dues natin. And if may ibang charges, kasama na rin yun. And yung magiging effectivity date niya is kung kailan marireinstate ang inyong policy. Ayun. Alright. So si Yun lang kasi. Aaron, oo, so yung may mga experiences ka ba? Like ano ba yung mga kailangang i-prepare ng mga clients natin if magre-reinstate sila ng policies? Ano lang, yung kanilang ID, syempre yung policy number, and then yung form which is ipoprovide naman ng inyong financial advisors, and of course yung payment mo. So for Okay. example, 3.5, pwede yung 3.5. Yan. Yeah. Ayun. So for updating naman, Miss Chaya, paano nga ba yung updating? So ikaw, hindi ka nakakapag-redate, okay? So huwag ka na makikipag-date kasi taken ka na. Okay, ganito yun. Ay, sorry, dito. Hindi. Yung updating naman, ay, tama ba? Updating. Updating. Yes. Updating po, magbago kayo ng jowa. Yeah. Hindi. Yung updating, kunyari po, nag-lapse na yung policy nyo, ngayon, may balance kayo na like, for example, 3 months na 3,500. You have to pay the total amount para to resume your policy to be enforced again. Okay? Para So, wala, back to hindi po normal. masasayang lahat ng binayaran nyo. So, kung marami kayong pera, bayaran nyo agad yun para hindi na masayang, di ba? Sayang naman yung mga binayad nyo. At magbaback to normal na siya. Oo. Ayan. Ano na lang ako. Tama ba, Miss Ayan, Pebbles? oo. So again, sa ating mga viewers and ating mga policy holders, kung meron po kayong mga lapse na policies, unang-una niyo pong gawin, contact your agents and reinstate your policies para tuloy-tuloy po kayong protected. Alright? So, It's good to be protected. correct. Okay, so for our next topic, ang pag-uusapan naman po namin ay ano ba yung contestability period na tinatawag? Alright, ano yung mga contestability? Yeah, pa-contest, diba? Contest po tayo dito, kaya stay tuned mga ka-academy dyan. Ayan. Okay, so don't forget to subscribe to our YouTube channel. So if meron po kayo mga questions na gusto naming sagutin or meron kayong mga topic na gusto namin pag-usapan, please leave your comments on the comment section below. All right. So thank you again for watching. So I am Pebbles. This is Aaron. And Chai, peace out. And I'm Richard. All right. So thank you. Bye. Bye-bye. Bye. See you on the next video.